immigration, CW7, ayan yung sasakyan natin. Ito na ata yung tulay papuntang Singapore. Nakababa na kami ng bus and eto na sa tapat yung MRT. Nasakay na tayo ng train. Ang problem namin ngayon, wala kaming internet. Naglakad-lakad kami, tapos nakita namin tong kuyas kasi no Pinoy. Ito yung mga ulam nila. Ayan, may langka, may giniling. Pagpasok nyo, kita nyo na yung buong room. Maliit lang talaga siya. Picture lang tayo dito sa may Marina Bay Sands. Ayan na yung Merlion. Gray-gray look! Baka maling bus na naman yung masakyan namin. Day 7 namin ngayon dito sa Malaysia. And ang agenda namin is pupunta tayo ngayon sa Singapore. Actually, medyo kinakabahan kami sa way namin sa Singapore ngayon kasi hindi ito yung original na plan namin. Originally kasi, ang plan namin is pupunta kaming JB Central, then from there, sasakay kami either ng train or bus papuntang Singapore. Pero kagabi na-discover namin na may mas malapit na way papuntang Singapore from here sa hotel namin. Kasi kagabi may pinuntahan kaming mall. Tapos, hinahanap namin yung bus na sasakyan namin pupunta dun sa mall, which is T44. Tapos akala namin, yung bus dito sa tapat is yun yung papunta doon. Kasi merong bus stop dito sa tapat ng hotel namin. So, akala namin yun na yun. Pero, ibang bus yun nandun. Tapos sabi ng driver is, bus daw yun na papuntang Singapore. So, nagtaka kami, bakit papuntang Singapore? So, napaisip kami. Tapos, nung nandun na kami sa mall, may na-meet kami na Pilipina. Si Ate Melissa, nagtatrabaho siya doon sa isang restaurant na binila namin ng food, na nag-take out kasi kami ng food doon. Hindi na kasi ako nakapag-vlog kagabi. So ayun, tinanong namin sa kanya kung paano pumuntang Singapore, nabanggit niya yung CIQ, punta daw kami doon. Hindi niya na-explain masyado kasi syempre nagtatrabaho siya, pero nagkaroon kami ng idea. So sinearch namin kagabi. Meron palang dalawang way or dalawang link kasi merong JIB-CIQ tapos merong second link. Yung JB-CIQ, yun yung papuntang Woodlands, which is yun yung original na plano namin. Tapos yung second link, yun yung papuntang Tuas Checkpoint, which is ito yon, yung from Hotel Ramada, merong bus papuntang Tuas Checkpoint. Then from Tuas Checkpoint, yun yung wala kaming idea kasi wala kaming masyadong nakikitang mga vlogs or any guide. Pero kinonfirm namin kanina after breakfast, hindi na rin ako nakapag-vlog kasi bumaba kami, tapos may bus, tinanong namin sa kanya kung diretsong Singapore ba yun, papuntang Tuas Checkpoint. Tapos may isang pasahero, sabi niya, are you going to Singapore? Follow me. So, ibig sabihin, confirmed na papuntang Singapore yon. Pero sayang nga hindi pa namin dala yung mga gamit namin kasi nagtanong lang talaga kami sa driver, kinonfirm lang namin. Ay sabi niya, next bus daw kasi is 11 pa. So sabi namin, okay lang po, ganyan-ganyan. Pero sayang kasi meron sanang mag-guide sa amin, di ba? May makakasabay kami. Pero ayun nga, at least na-confirm namin na papuntang Singapore yon. Based dun sa mga nababasa namin, and nandito rin ata nakalagay sa bus route dyan na parang yung CW7L na ticket, parang ipapa-exchange mo lang siya into sa CW7 papuntang Tuas Checkpoint. Pero tatlong way. May Jurong East, may Bunlay ba yun? Tsaka Tuas Checkpoint. So, depende kung alin doon yung pupuntahan nyo, yun yung papapalit nyo na ticket. Pero yung tatlong yun is MRT line na yun ng Singapore. Doon kami sa Tuas kasi green line na yun papuntang Bugis. As in, isang diretso lang, which is, andun malapit yung hotel namin na pagsistayan namin sa Singapore. So hopefully maging okay ito and figure out na lang natin pagdating natin dun sa Tuas Checkpoint. Siguro naman may mga staff doon na mag-a-assist or what. Ayun, update na lang namin kayo mamaya. Naghihintay na lang kami dito sa bus stop para sa bus kasi 11 AM every hour yung takbo ng bus dito. Although nakalagay dito is every 30 minutes pero may disclaimer na depende yun sa traffic and sa customs clearance. Ganon. Ay, ano ba? Customs clearance ba? Basta ganon. Ito na yung bus, CW7L. Magkano? Remove. Visa lang ata. Nakasakay na kami dito sa bus and 4.50 yung pamasahe. Tapos nag-accept naman sila ng card pero Visa lang yung ina-accept. Tinry namin yung Mastercard, ayaw.
Yan na, andar na kami. Saktong 11 o'clock umalis yung bus. Tapos, ayan, nandun yung mga maleta namin. Meron naman silang lagayan ng mga maleta dun sa unahan. Bye-bye Malaysia! Pupunta na kami sa Singapore. See you next time Malaysia. Balik tayo dito next time, okay? Ako kasi baka ma-miss tayo ng Malaysia. Uy, mamimiss tayo ng Malaysia. Grabe naman yun. Nakalampas na kami dun sa immigration. Bawal kasing mag-video. Pero binigay lang namin yung, yung passport. Tapos okay na. And then paglabas, eto may mga bus na CW3 papuntang Jurong East. Oops, sorry. Tapos CW7, ayan yung sasakyan natin. Papuntang Tuwas. Hihintay na lang kami ng bus dito. Meron ng pila. Tapos yung mga nakapila, yun din yung mga kasabay namin sa bus kanina. Nakasakay na kami dito sa bus na CW7. Pero wala namang tap. Hindi rin nag-tap yung mga tao. So hindi na kami nag-tap. Hindi na kami nagbayad. Wala na atang bayad. So transfer lang. Tapos diretso na. Ito na ata yung tulay papuntang Singapore. Yes. Nakababa na kami ng bus and diretso immigration na ata to kasi may nakalagay na no unauthorized photography or filming. So update na lang namin kayo later. Nakalampas na kami ng immigration dito sa Singapore and nakasakay na kami ulit ng bus. CW7 pa rin yung sinakyan namin na bus. Mamaya ko na lang ikukwento yung naging process namin from pagbaba hanggang sa dito sa pagsakay namin ulit. Nakababa na kami ng bus and eto na sa tapat yung MRT na Tuwas Station. Buti mabait yung driver namin kasi sinabihan niya kami. Nagtanggulat kami, bakit nagbabaan? Malapit lang kasi, nasabi ng driver. Tuwas MRT. Tapos tinulungan niya pa kami na magbaba ng mga gamit. Eto na yung Tuwas Link na MRT station. Tapos meron ding bus stop dito. Ayan yung mga bus na dumadaan. Eto yung map. Eto yung sasakyan natin, Tuwas Link na MRT station. Tapos pumunta tayo sa Bugis. Mag-elevator kami kasi marami kaming gamit. Buti na lang meron ditong rampa tsaka elevator, lift. Ayan. Okay, so nandito na kami sa level 3 sa ticket concourse ng Green Line ng MRT station. Tapos stop muna kami, pahinga muna, water break kasi ang init. Tapos sunod-sunod yung yung galawan. So, pagdating namin dun sa immigration ng Singapore, hindi kasi diba nakatawid na tayo. So, pagdating natin dun sa Singapore ng immigration, si Daddy pinapunta dun sa may x-ray machine. Siguro kasi, o parang customs declaration, siguro kasi may mga maletang dala si Daddy. Kami ni Gray, stroller, tsaka etong bag lang yung dala ko, diretso. Pero syempre, hinintay namin si Daddy. Tapos, doon sa counter nila, immigration, wala nang officer. Ang officer nila is tagabantay lang. Tapos, doon siguro may isang desk na siguro kung may problem lang sa kasi may mga pinapapunta doon pinapastay doon. Meron 3 section doon, yung isa puro sa mga Singapore passport holder, yung isa QR code only, yung isa passport and QR code. Yung QR code, yun yung pag nag-ano ka doon sa MYIC, may ICA app. Pag nag-ano ka ng doon. Singapore mo, di ba? Oo nga, may ICA app. Doon sa may ICA app, parang kailangan mong mag-generate ng QR code. Pero hindi namin yun nagawa. So, doon kami pumunta sa passport/QR code. Pero tinawag kami, since may dala kaming bata, doon kami sa pinakadulo. Siguro kasi doon din yung mas maluwag yung yung daanan kasi may stroller kami. So, doon kami pinascan yung passport. And ang galing, ang high-tech kasi scan yung passport. Tapos, pwede kang pipili kung ilang passenger kayo, di ba? 1, 2, 3, 4, kung ilan kayo, para isang group. Pero yung section na yun, pang group talaga? Oo, yata. Kasi makikita mo, magsiselect ka kung ilan kayo. So, 3 yung pinili namin. May screen doon na sasabihin sa inyo yung instruction. Kung ano yung gagawin. So, sasabihin, scan. Tapos, pagka-scan ng passport, na-detect na Philippine passport kasi may Tagalog translation sa baba. So, edi yun, 3 passport, i-scan. Tapos, proceed sa next. Sa isang lane lang din parang move forward lang. Yun na yung camera, tsaka biometrics. Tapos, nung nandun na kami, may nakalagay na wait na may lumapit na officer. Tapos may lumapit sa amin, tinanong, anong pangalan ng bata? So, sinabi namin yung pangalan ni Gray. So, chinek niya. Tapos, dun sa screen may lumabas na pictures namin. Tapos, parang na-skip na yung kay Gray. Tapos, next na yung sa akin. So,
Yung sa akin, na-detect din, parang may ano doon, may linya doon, may outline na kailangan nandun ka sa outline na yon para ma-detect ka. Tapos, biometrics yung next, right thumb, ganyan. So, after ko, lalabas naman yung pangalan ni Daddy, tapos siya naman, yung inano ng camera, tapos biometrics. Tapos okay na, nakalampas na kami doon. Paglampas namin doon, may naka-signage pa rin kasi na no video, no photos. So hindi pa rin talaga ako nakapag-video kahit picture. Pero paglabas doon, may makikita kayo na linya ng mga bus. Tapos meron doon CW7, CW3, Jurong East, yung parang katulad doon sa Malaysia. So pumila kami doon sa CW7. Tapos nag-antay lang kami ng bus ng CW7. Umakyat lang din kami, tapos pumasok lang din kami doon sa bus. Tapos wala namang nagtatap. So, dire-diretso lang kami. Tapos may isa ako napansin, may nag-tap na nag-error. So, feeling namin, walang bayad. So, dire-diretso lang kami. Tapos, saglit lang yung biyahe. Nandito na kami, nagulat kami. Nagbababaan na. Oo, nagbababaan na yung mga tao. Tapos, parang kami lang ata yung hindi aligagang bumaba. Sinabihan kami ng driver na, this is na, Tuwas MRT na, ganyan. So, bumaba na kami. Pagdating namin dito, ay nakita nyo na talaga tong MRT station. Actually, sa baba lang yung babaan talaga. Oo, as in dun lang talaga. May bus stop doon, tapos aakyat ka na lang, MRT na. So, ito na yung green line papuntang Bugis, kasi sa Bugis kami mag-stay. Pero ayun nga, merong mga bus doon na CW3, papuntang Jurong East, may isa pa CW6. So, depende kung saang train line kayo pupunta. So yun, mabilis lang. Susundan nyo lang yung mga signs. May mga mag-a-assist yung officers sa immigration. And sinusundan lang din namin yung mga taong kasabay namin. Pero ayun, wala kaming kahasal-hasal. Hindi kami naligaw or what. Kasi diba kinakabahan ako kanina kasi nga wala kami nakikita mga vlogs about dito sa Tuwas Link. So madali lang din pala. Parang mas mabilis nga at mas mabilis na way to kesa kung mag-JB Central kami kasi medyo malayo yung Hotel Ramada sa JB Central. Buti na lang talaga, na-discover namin siya dahil dun sa bus driver, dun sa Hotel Ramada. Kung ilang minutes dadating, departing in 8 minutes. Ay, hindi, may train ata kasi. Ayan, departing in 8 minutes. Tapos yung sa kabila, platform, be arriving in 9 minutes. So, itatry namin itong Klook Gcash dito sa train. Sabi ka kay Mami. Ayan. EasyLink, Mastercard, Visa. Go! Let's go! Kaya dati naman, Go Time, itatry niya. Ayan, gumana din ng Go Time. So, meron ditong escalator and hagdan. Pero meron din ditong lift pababa dun sa platform. Let's go! Oo nga! Go! Ayan, nasakay na tayo ng train. Pinalipat kami ng seat, sabi nung nag-a-assist doon sa labas. More seats doon daw. So, naglakad kami papunta dito sa mga mas maraming seats. Kasi yung binabaan namin, dulo na siya. Dulo na siya ng train. So, dito tayo. Tapos maluwag din yung train nila dito. As in, natutulak ko tong stroller ng walang kahirap-hirap. Hindi, mas hinisiksikan. Tapos may dala pa kaming maleta. Ayan, na umandar na kami and may screen doon sa taas ng pinto. Nakikita nyo yung line ng train station, ng train. Tapos, may mga ano din, ayun o, may signal kung saan papunta yung train. So, next station is Tuwas West Road. Nandito na kami sa Bugis Station. Mag-elevator na lang kami paakyat, tapos exit. Nandito na kami sa taas na level, tapos mag-exit na lang kami. And hanapin natin yung exit C. Pag-exit, right side, kasi may nakita na kaming mga exit C. Ayan, Bugis Junction, letter C. Dito tayo sa kanan. Nakalabas na kami ng train station. Naghanap lang kami ng ng lift, ng elevator. Buti na lang may isang
Mami din siya kasi may dala siyang baby. Tinulungan niya kami kasi naghahanap din daw siya ng elevator. Sa pansin niya siguro naghahanap din kami. Tapos sabi niya dito yung yung elevator. So ayun, nakalabas kami pero hindi namin sure kung anong exit na to. Kasi according to sa Google Maps, exit C. Ang problem namin ngayon, wala kaming internet kasi yung eSIM namin is pang Malaysia lang. Hindi siya gumana dito sa Singapore. Tapos hindi, may eSIM kami na pang Singapore pero hindi pa namin na-activate. So, dapat pala, pwede ba natin siyang i-activate habang nasa Malaysia pa? Ay, pwede. Pwede, hindi lang natin na-activate. Ayun lang. Ngayon, nagtatry kami. May nakalagay doon na wireless na wifi sa platform pero hindi naman namin na-detect. So, ngayon, hindi namin sure kung saan. Sabi sa amin ng babae na tumulong sa amin, baka daw dito, banda yung Ibis Budget Bookies. So, try namin maghanap ng mall o kaya ng mall. Tsaka baka mamaya may mga guard doon na pwede makatulong sa atin. Kailangan natin wifi. Kailangan makakonect tayo ng wifi. So, pasok tayo doon, may mall doon eh. Umuulan lang. Oo, yun nga din, umuulan. Hindi naman sobrang lakas. Parang ambon-ambon, ganyan. Nandito kami ngayon sa intersection na to. And tatawid kami doon sa may Bugis Street. Na-try namin doon kung may makudedetect kaming wifi. Ang na-screenshot ko kasi sa maps, yung mga directions lang na papunta dito. From here, hindi ako nakapag-screenshot ng map na papunta doon sa hotel namin. Andito kami ngayon sa isang parang mall. Tapos may nakita akong lalaki na nakaabang lang. Nag-cellphone. Tapos nagtanong ako. Pinakita ko yung pangalan, Ibis Budget Bookies Singapore. Sabi ko, do you know how to get here? Wala kasi akong internet, ganyan. Tapos sinerch niya sa maps and tinuro niya sa amin kung paano pumunta. Sabi niya, diretsuhin lang namin daw to. Tapos sa kanto, kaliwa, and then lakad. Hanggang sa makita namin yung hotel na yun. So, buti na lang meron kaming natanungan. Ano siya, medyo bata-bata pa, kaya medyo confident ako magtanong. O, marunong, kasi kapag mga bata-bata, marunong mag-English. Kaya medyo confident ako magtanong kaysa ko sa mga matatanda. Andito na tayo sa intersection and nakalagay na dyan sa signage Middle Road. Yan yung address no hotel na tutuloy namin, Middle Road. Yan lang yung naalala ko. Tapos, kakaliwa daw tayo dito. Ayan na, nakita na namin. Ibis Budget Hotel Bugis. Mga 5 to 7 minute walk siguro yung ginawa namin galing doon sa sa MRT. 3 PM pa yung check-in time, kaya iniwan na lang muna namin yung mga maleta namin dyan sa loob. May naman sila luggage area. Tapos, kakain na lang muna kami kasi hindi pa kami nagla-lunch. Naglakad-lakad kami, tapos nakita namin to Kuyas, kasi no Pinoy. Hello po! Para masama ako sa video. Nagningning yung mata namin nung nakita namin itong kusinang Pinoy. At least yung first meal natin dito, medyo familiar. Familiar kasi Filipino food. Tapos yung bumungad sa amin si Kuya, sabi niya, welcome to Kuya's Kusinang Pinoy. Parang ganun sabi niya, para daw masama siya sa video. Ito yung mga ulam nila. Ayan, may langka, may giniling, kare-kare. Tapos, ayan yung menu. May mga all-day silog din sila. Ito yung order namin, giniling, lechon kawali. Tapos may lumpia pang in-order si Daddy, wala pa. Tapos syempre kanin. Let's eat! Sarap nung giniling. Ang daming sahog. May pasas, may green peas. Lasang Pilipinas talaga. Kausap ni Gregory si Mamsi. Nag-video call sila. Ito yung lumpia. Isang order. Ganito. Ilang piraso yan? Magkano pala to lahat? 37 lahat. Kasama na yung mga drinks. May mga order din si Daddy kasi na drinks. Soft drinks, tsaka juice. 37 lahat to. Nag-order din kami ng halo-halo, tsaka turon. 7 to, tapos ito 6. Yung turon nila, ang sarap ng turon. Malambot yung saging. Tapos matamis. Tapos parang may langka sa loob, no? Ayun nga, meron nga. Sarap. Grabe, biglang lakas ng ulan dito, oh. Buti na lang,
malapit lang kami. Tapos hindi kami tumawid. As in, dito kanan, dyan na yung hotel namin. May isa pala kaming tatawiran na walang bubong. Pero ayan lang naman, pagtawid dyan, ano na, yung hotel na namin. Dahan-dahan lang tayo kasi baka madulas. Makatawid na tayo. And ayan lang naman yung basa. Saglit lang naman, tawid lang naman. Tapos, eto na, dito na tayo sa hotel. Ay, walang bitana. Let's go inside. Maliit lang yung room. Andito na kami sa kwarto namin and magro-room tour tayo. Pagpasok nyo, kita nyo na yung buong room. Maliit lang talaga siya. So, mabilis lang tong room tour na to. So, ito na agad yung kama. Tapos, dito meron lang salamin sa wall. Kaya, mas mukhang malaki. Pero, maliit lang siya. And then, ito naman yung vanity area. Merong salamin dyan. Tapos, merong hair dryer. Merong phone. Tapos, meron dalawang mug. May mga tea, coffee, sugar. Ito yung remote ng TV. Merong electric kettle, tsaka tissue. Tapos, may upuan sa ilalim. Tapos, meron TV dyan sa taas. And then, meron lang hangiran dito. May apat na hanger. Tapos, meron lang dito sa baba na lalagyanan ng luggage. Tapos, ito na yung CR. Ayan. Merong sink. May provided ng dental kit. Tapos, eto na yung toilet. Meron namang bidet tsaka tissue. And may provided na rin na towels. Tapos, meron ganitong ano man tawag dito? Yung pang ng basa. Tapos, eto yung shower. Meron na rin niyang hot and cold. Tapos, merong shampoo and shower gel. Maliit lang yung room, pero okay naman, malinis naman. Tapos, kasya naman kami sa kama. Medyo pricey kasi talaga yung mga hotels dito sa Singapore. And ito na yung isa sa mga pinaka-murang nakita namin na okay yung location, na malinis, maganda, na maraming marami rin nagsasuggest nitong Ibis Budget Singapore Bugis. And meron tong iba pang locations. Ang medyo con lang for me personally is walang bintana itong room. Hindi ko lang sure kung lahat ba ay walang bintana. Pero kasi yung building na to is parang nasa gitna siya. Hindi siya yung corner or may sariling building. Parang isang hilera siya na dikit-dikit na building. So, baka lang walang bintana lahat. So, kung hindi naman deal breaker sa inyo yon, kung hindi naman big deal, magandang magandang option itong hotel na to. Ako lang personally, mas okay sana kung may bintana. Pero okay lang din naman. Hindi naman siya super duper big deal sa akin. If ever pupunta din kayo Singapore, baka makonsider nyo to. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. At makaka-discount pa kayo kapag ginamit nyo ang code na WITHATIZZYandGLOW. Pahinga lang muna kami ngayon kasi pagod pa galing sa biyahe since galing nga tayo sa Malaysia. And umuulan din, so hindi kami makakapaglakad-lakad. Pero wala naman talaga kaming itinerary pa ngayon kasi nga in-expect namin na mahaba yung biyahe namin from Malaysia. Kaya talagang free day lang namin ngayon para magpahinga or kung maisipan namin lumabas, lalabas. Lumabas na kami ulit and dito kami ngayon sa bus stop na Shaw Towers kasi pupunta kami sa Merlion. Ito yung nakita namin na malapit na bus stop sa hotel. May isang bus stop doon pero iba yung mga bus na dumadaan. So, nag-search kami and ito na yung pinakamalapit. Ano lang naman, parang 5-minute walk. Konting lakad lang tapos tawid lang dito sa kabilang side. Ito siya, off Shaw Towers na bus stop. Tapos itong bus 100 yung sasakyan natin papunta doon sa Merlion. Actually, pwede rin pala itong 57 tsaka 961M na bus. So, kung ano na lang ang mauna sa kanila yung sakyan natin. Ito na, may dumating ng bus 961M. Pwede natin itong sakyan. Let's go, Gray Gray! O, di sa harap. Dito tayo. Sa kakabala kung ano. Sige, kung ano gusto mo. O, sit down. Masakay na kami dito sa bus 961M. Ito yung naabutan namin. Kasi yung 100M, pagdating namin, nakaalis na. So, buti na lang may sumunod 961M. Iba nga lang yung bus stop na bababaan. Pero malapit lang, pwede pa rin lakarin. Yung 100 kasi mas malapit, parang 6 minutes na lakad. Ito naman, from bus stop, 9 minutes na lakad. Pero kaya rin pa din. Tapos, itong 961M na bus is double-decker. Kaya dito kami sa taas.
sumakay. And ang ginamit namin pang top is GCash. Yung sa'yo, ano ginamit mo? GoTime. GoTime. Yung kay daddy ginamit niya GoTime. Gumana pareho. Yun lang, maling bus stop ang nasakyan. Maling way ng bus ang nasakyan namin. Kasi pabalik na way, imbis na papunta kami doon. So, dapat sa kabilang lane ata kami. So, hindi namin alam kung saan yung bus stop. So, next na bus stop, bababa na lang kami. And then, siguro tatawid kami, hahanap kami ng ibang bus stop sa kabilang lane. So, bumaba na kami dito sa may Kalang Road na bus stop. Tapos, tatawid kami sa kabila. And iti-check namin kung may mga bus na dumadaan doon. Ito na yung katapat na bus stop and meron ding 961M dito na bus na dumadaan. Ayan na yung next na bus. Okay na to. Next time na lang tayo mag double decker ulit. Oh, sige, go. Okay, go. Hindi double decker bus yung nasakyan namin, pero okay lang. Baka next time double decker bus na yung masakyan namin. Baka hindi ata. Marina Bay Sands. Grabe ang ganda. Oh, parang may boat sa ibabaw ng building, no? Nakababa na kami dito sa Esplanade na bus stop. And kita na yung ano doon, Singapore Flyer, tsaka yung Marina Bay Sands. So, check na lang namin sa maps kung saan yung daan papunta doon sa Merlion. Hindi namin alam kung magkano yung pamasahe kasi pag nagtatap kami, walang lumalabas. Siguro depende sa card. Kasi may isa akong nakita na nagtap siya, tapos lumabas yung amount, tsaka yung balance. Pero iba nagtatap, hindi. Tapos sa amin, hindi rin. So siguro depende sa card na ginagamit mo. Baka yung card na ganun, baka yung card na lumalabas, tsaka yung may balance, baka yun yung reloadable na card. Baka pero, yung Singapore, ano? Oo, pero kapag yung mga debit card siguro, credit card, siguro yun yung hindi lumalabas yung amount. So, hindi namin alam kung magkano yung pamasahe. Check na lang natin mamaya sa GCash app. Kasi wala pang text wala pa rin sa transaction. Check na lang natin mamaya kung magkano yung lalabas pag nag-reflect na siya dun sa app. Sinusundan na lang namin yung nasa Google Maps. Pero from here, kung nasan kami, ayun nakita na yung Merlion. So, lalakad na lang kami papunta doon. Buti na lang okay na yung weather. Medyo basa pa yung kalsada. Pero carry na. Sana hindi na umulan ulit. Kanina kasi makulimlim talaga eh. Ngayon ayan na lumabas na yung araw. Daming tao ngayon dito. Siguro dahil weekend. Nasa labas lahat. Picture lang tayo dito sa may Marina Bay Sands. Ayan na yung Merlion. Gray look! Ang dami nga lang tao dito ngayon. So, hindi tayo makapwesto ng picture. Ganyan, karami ang tao dito. Sunday. And anong oras na? 6, 7? 3 to 7. 3 minutes to 7. May nakita kaming bilihan ng ice cream, ng bubble tea, snacks. Bibili si Daddy kasi si Gray gusto niya ng ice cream. Tsaka ang init din kasi. Alam mo yung pahapon na pero mainit pa rin kahit mahangin. Tapos bibili din kami ng milk tea. Ito yung bibilihin namin. Gula Pearl na $8. Hati na kami ni Daddy dyan. Tapos ito naman yung mga ice cream nila. Ito ang gelato na lang papabili ko kay Daddy para kay Gray. Cup na lang. Mas mura yung cup. Tsaka para hindi tutulo-tulo kasi kapag cone, syempre 'di ba matutunaw. So tutulo, at least cup mas okay na kainin ni Gray. Ito yung mga flavors nila. Tapos ang in-order ni Gray is strawberry flavor. Masarap ba? How was it? Anong lasa? Strawberry. Strawberry. O sit down na sa stroller para makakain ka ng maayos. Hindi masyado matamis. Okay siya for me. May sugar level ba? Wala. Okay siya sa akin. Mukha siya matamis kasi may mga ganyan brown. Pero sa akin hindi. Actually siya. Okay siya for me. Kung mahilig kayo sa matamis, baka bitin to sa inyo or kulang sa inyo yung tamis nito. Pero for me okay lang. Mas lasa yung tsaa kaysa sa milk or sa
sugar. Lakad-lakad lang kami dito, tingin-tingin. Tapos hanggang sa makarating kami doon sa Gardens by the Bay. Doon sa may malalaking puno, yung super tree. So doon tayo. Ang ganda rin dito kapag paggabi na. Tapos may mga river cruise. Hindi ko lang sure kung magkano yan. Nandito na kami sa kabilang side ng Merlion. Doon sa tapat. Doon sa kabilang side yung Merlion. Tapos according to Google Maps, 23 minutes pa yung lalakarin namin. Meron namang bus, pwede namang mag-bus. Kaso, baka maling bus na naman yung masakyan namin. I mean, baka maling ruta. So, hanapin na naman namin yung kabila. Kasi, kung walk, parang inikot lang naman namin to. So, sabi namin, lakad na lang tayo. Maalinsangan yung weather dito. Alam mo yung kahit gabi na, ang init pa rin. Ganon yung feeling. Meron kami nadaanan na tinitingnan ng mga tao, tapos nakiusi kami. Merong mga pusa dito sa Olympic Walk. Ayan o. Yes, dalawa sila o. Ayan o. Gusto ni Gray Gray lapitan, pero bawal lapitan and hawakan. May ilaw sa taas dito sa likod nila. Yes. Ay, tulog yung isa. Tulog? Hindi naman. Tuloy na lang kapag tapos na yun, nag-open na yung eyes. You say bye na. Dito tayo sa kabilang gilid. Nakawakan tayo. Wag na, hindi natin abot. Dito sa mababa. Wag na kasi hindi natin sila kilala. Baka hindi nila tayo kilala. O you say bye na sa kanila. Wala. May ilaw sa likod nila. Yes, may ilaw-ilaw sa likod nila. You say hi lang. Hi. Cute. Cute. Sit down na. Dito ka. May picturean kita dito. Dali. Doon ka. Stand up ka doon. You say hi. Tingin ka dito sa camera. Hi. Ayan na, nakarating na kami dito sa may Super Tree Grove and hindi namin naabutan yung unang show kasi dalawa yung show niya, 7:45 and 8:45. So hinihintay namin yung 8:45. Buti na lang 8:45 maabutan namin. Meron naman siyang mga ilaw-ilaw dito, pwede na kayo magpicture, pero mas maganda yung show na talagang iilaw yung hanggang sa sanga-sanga niya sa dulo. Ayan siya, yung mga Super Tree. Ayan, sobrang taas. Ikot-ikot tayo dito. Hanap tayo ng magandang spot kung saan magandang magpicture. Hindi tayo dadaan dyan. Dito na lang tayo sa baba para mas kita natin. Ayan o, dito o. Ang ganda. Wow, ay ayun, dito sa gitna. Dito sa gitna yung maraming tao. Sabihin natin kay Daddy dito tayo. Ayun, dito lang pala eh. Hanap tayo ng pwesto. Si Daddy. Oo, tawagin natin, chat natin si Daddy. Ayun, dito lang pala sa may gitna. Ayun, dami ng taong naghihintay. Grabe yung mga tao, ang dami. Nakasalampak na yung iba kasi wala nang space sa mga upuan sa gilid-gilid. Tapos, ang dami nang nakaabang. Maya-maya magsa-start na yung ilaw dito. Ang ganda ng spot na to kasi ayan, ang dami nyong kita na trees. Pero meron din naman sa kabila. Ito maganda din kasi kita naman yung Marina Bay Sands. Ayun nga, meron nga mga tao sa taas oh. Pero parang mas maganda dito sa baba. Tonight we present Opera in the Gardens. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. Ayan na. Wow! Graduation yan ah. Nagbumarcha ka sa graduation? Ayan yun, di ba? Oo, di ba? May ibang mga puno na hindi umiilaw, walang mga nagbi-blink-blink. Ito lang. Tapos, ewan ko sa dulo. Ito, meron sa likod din meron. So, ang ganda nung napwestuhan namin. Kasi ito yung parang
music show, light show, ganon. Di lang siya masyadong maganda sa camera kasi yung yung low light ng Osmo, hindi naman ganun ka-perfect. Do you like it? Kasi, tapos, paikot-ikot-ikot pa. Ang ganda no ng mga ilaw-ilaw, no? Tapos, bukas. Yes! So, may mga lumalabas na usok doon sa mga puno. Ayan, no? Sabi kanina sa announcement, stay daw, para stay at the end or after the show kasi meron daw borealis. So, hindi namin alam kung ito na ba yun yung usok-usok na yun. Tinurn off na nila ilaw. Baka ito yun. Baka yun na yun yung pausok nila. Na feeling borealis kasi nagre-reflect yung ilaw. Pero stay lang tayo mga 5 minutes. Tingnan natin. Ayan na, nag-announce na welcome to the borealis show. Feeling namin, katulad to dun sa may Biodome, sa Philippine Biodome. Kasi may mga usok nang lumalabas. So baka may mga ilaw-ilaw din lumabas. Tingnan natin. Ayan nga, parang katulad na sa Philippine Biodome. May mga ilaw-ilaw. Ganda? Oo nga, kasi parang may mga tubig. Oo nga, ang ganda. Yan, para siyang katulad dun sa Philippine Biodome. Lakad. Punta kami ngayon sa MRT station. Sinundan lang namin yung signs galing dun sa Super Tree Grove. Tapos napunta kami dito sa parang underground na aircon. Ang sarap. Tapos puro salamin yung bawat gilid. So feeling namin underground to. Tapos, ayun na. Meron ng signage dun ng MRT sa dulo. 9:30 na pala. Hindi namin namalayan yung oras. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom. And for sure, ito si Greg gutom na. Kasi ang kinain niya lang kanina ice cream. So, doon na lang kami kakain pag uwi doon sa hotel para take out na lang namin. Tapos, sa kwarto na kami kakain. Ngayon, nandito na kami sa MRT station na Bayfront. Tapos, sasakay kami ng Blue Line. 2 stop lang papunta doon sa Bugis. 2 stop lang pala tayo eh. Ito, downtown. Oo, yan. Mag-elevator kami, tapos doon kami bababa sa B3. Doon tayo pupunta sa line na papuntang Bukit Panjang. Dito tayo sa Blue Line na papuntang Bukit Panjang. Kasi dito sa kabila, Circle Line. Nandito na kami agad sa Bugis Station and mag-elevator kami paakyat. Ito na yung exit D. Ayan. Tama. Tama. Exit D. Parang sa Hong Kong na Ayan o. Tapos sakto elevator din.